Hala, talo na sila kay Sara. Sa bakit? Kasi ang hahaba at hahaba po ang trial. Hindi matatapos at mag-election day na at hindi magtatapos. Aabot po hanggang sa filing ng eleksyon ng kandidatura sa October 2027 ay mag-ano na. Hindi pa tapos ang tinatawag na impeachment trial nila. So, yan po ang nangyayari dito. Talo na sila kay Sara. Sa bakit? Kasi ang hahaba at hahaba. So, checking ko lang muna yung ano ko ha, yung sounds ko. Hindi matatapos at mag-election day na at hindi magtatapos. Sige. Hanggang sa filing ng eleksyon ng kandidatura sa October 2027 ay mag-ano na. Dito na tayo. Pinakinggan ko lang kung okay ba yung sounds ko. So, anyway, bago ang lahat, magtugtog muna tayo. Di ba? Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay Ohio. tama, hindi Tama. lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang Mary Jane Andrade. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit Okay. na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador.
Magandang gabi, Mary Jane Andrade. Tatayo hanggang dulo ang paninindigan. Magandang gabi din, Mr. Waldo Tambis. Okay, pupunta muna tayo sa ating paboritong kandidato sa sunod. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Makatang Tambay, magandang gabi. Tapang at malasakit ibalik. Bernie Pinto, Para bayan ay magandang gabi. manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, yan ha. O, ngayon, pag-usapan natin itong ano. Alam mo, ang sitwasyon ng Pilipinas sa ngayon, meron tayong problema tungkol dun sa baha. Paano mababawi ang trilyon-trilyon natin na nawala sa baha? Babawiin mo lang yun sa mga kurakot. Ibalik na mga kurakot. Ibalik kagaya ni Edwin Gardiola ng Batangas. At present pa si Makatang Tambay, no? Ibalik din dapat ni Romualdez ang nakuha niya. Nabili niya ng mga kung ano, no? Ibalik din dapat ni Saldico ang nakuha nila. Lalo na't ibalik ni BBM ang 100 billion na pinasingit niya ng pondo. Mahigit pa dyan, marami pang iba. At ibalik din ni Sandro Marcos ang 59 billion mahigit na pondo na siningit niya. Ganon po katarantado ang ating bayan ngayon. So nasasadlak tayo sa ganong sitwasyon, hindi mababawi. Bakit? Kasi mismo yung kakampi nila, yung nagkukunwaring maayos daw na grupo ng mga senador, kagaya pinangungunahan ni Win Gatchalian, si Erwin Tulfo, si Rafi Tulfo, si Tita Soto, si Ping Lacson, si JB Ejercito, si Juan Miguel Zuberi, at si Risa Ontiveros, si Kiko, si Bam, si Lito Lapid. Lahat po sila, pati si Jesus Cadillo pumasok na dyan. Pati si Joel Villanueva pumasok na dyan. Lahat po sila ay mga marumi. Dahil kumakampi sila sa marumi, ayaw nilang ituloy ang investigasyon sa flood control. Ano? Bakit? Kasi ayaw nila maungkat yung mga delivery papunta sa kanila. Dati hindi kasama si Kiko. Ngayon na isama na. Ibig sabihin, patulog-tulog lang yung Leon niyan, yung pala tigre. Kumukuha rin pala ng pera. Si Risa Ontiveros, nag-insert din siya ng 3 billion. So, imposible na hindi madiscover kung hindi lalabas yung investigasyon sa flood control. Sa flood control po kasi na investigasyon, hindi lamang po yung tumututok sa 18 Marines. Meron pa dyan yung si Gutesa, si Orly Gutesa, na tao rin ni kasama nila, Marine din. Meron dyan, inamin mismo ni Saldico na taohan niya si Gutesa at totoo sinasabi ni Gutesa. At alam naman natin ang lahat, ang may personal na alam dyan ay si number 1 si Saldico at saka si Romualdez. At pero bakit si Romualdez ay hanggang ngayon palabas lang yun po. Drama lang yun talaga na si Romualdez kunwari kakasuhan. Kunwari hinarangan na hindi makalabas ng bansa. Lahat ng pagkukunwari. Siyempre hindi ipapakulong ni BBM yan si Romualdez. Hindi ako niwala kay Romulo Mabanta. Si Francisco, si Franco Mabanta, na sinasabi niya galit na galit daw si BBM kay Romualdez. So nakikita ko ng play, pero i-discuss ko sa ibang vlog yan, yung mga play ni Franco Mabanta. So anyway, ang dahil po sa ang flood control ay hindi matutuloy investigasyon, ang gusto nila mangyari, ipasok muna nila yung impeachment. Kasi sa impeachment, ginawa po nila ito pangtabon sa mga flood control na nakawan. Mind you, ladies and gentlemen, billion po ang ninakaw nila sa flood control. Yan lang po ang dahilan kung bakit ayaw nila itutuloy yung flood control at itutuloy ng impeachment. So magandang gabi si Joe.
Good evening, sir. Paano na lang flood control? Normally, libre na lang sila. Ganun lang po ang nangyari. So, maraming salamat from Ottawa, Canada. Tapos si Mr. Romaldis Tambi, nauna pa nga sila Jinggoy, kay Romaldis, kalokohan la. Pinakulong na si Jinggoy, tama na. Romaldis Tambi, Han, mismo katoto, natumbok mo. Ganun man talaga ang kanila. Makatang Tambay present. Okay? So, ngayon, ang problema pa, usisain natin mamaya detalyado, kung bakit ang trial sa impeachment matatapos na lang. Ang minimum na kailangan mo ay 15 months. So, ang 15 months is, kung July nga magsimula daw ang trial, July, August, September, October, November, December, January 2027, February, March, April, May, June, July, August, September. Maaga na yung September 2027 matapos ang impeachment. Pag October, mag-file na ng kandidatura. So, aabot talaga ng eleksyon itong pre-trial. Ngayon, kung nakapagsampa ng kandidatura si Sara Duterte, hindi na nila mapipigilan yan. Kahit matatalo pa si Sara Duterte sa kung makukonvict, kahit makukonvict siya. Kasi nakapile na siya ng kandidatura, karapatan niya na ngayon protektahan ang kandidatura, aakyat ngayon yan sa Supreme Court. Ang isa pang pinaproblema nila na nagdadagdag ng delay ay itong kagustuhan nila ni Luistro at Chua na nanghingi pa sila ng extension, pahabain. So sila ang nagpapadelay, hindi po yung mga abogado ni Sara. Sila ang gusto manghingi na bigyan pa sila ng sapat na panahon para daw makompleto nila ang tinatawag na marking ng kanilang ebidensya. So sa ngayon na nag-uusap tayo, ang isang matulis na kontrobersya na nagbabagabag dyan, na nagdagdag delay, ay yung tinatawag na BIR box na hindi pa mabubuksan. So gusto naman daw nila pamamarkahan. Hindi pwede pamarkahan kung hindi nabuksan. So, sa ngayon po, nag-usap tayo, may higit 4,000 na po na dokumento ang ipinapamarka ng mga prosecution. So, imagine ang 4,000 dokumento. Ilang testigo ang mag-identify niyan? Sa isang testigo, mahaba na yung 200 dokumento. So, kung 200 na dokumento, kung 2,000 at 200 ay 10, 20. So, abutin kayo 51 ang testigo nila. Sinasabi nila na meron silang surprise witness pero hindi rin magsasabi ng surprise witness kasi nga ganito nangyari. Kung ano ang lahat ng testigo nila ni Luistro ay kinuha rin ng depensa ng testigo rin nila. Mamaya paliwanag ko kung bakit. Gano'n ba yan? Bakit ang testigo ng kalaban ni Sara, ginamit pa ni Sara na testigo niya? Ang mga dokumento nila, halos lahat ng dokumento ay ginawa din dokumento ng depensa ni Sara. Bakit gano'n? Ang mga dokumento nila ay ginawa din ni Sara. Ibig pong sabihin, ipaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit. So what is the context of this presentation is this. Habang may impeachment, pilit na hinaharangan ang flood control. Kasi bakit? Ang flood control po na investigasyon, maglilitaw po dyan na ang mga nakatanggap sa malita ay yung mga prosecutor mismo. Kasama si Jinky Luistro. Kasama dyan si Congressman Chua. Kasama dyan si Leila de Lima. Kasama sila lahat halos. So ngayon, ano pa nga kaya ang moral nila na ang ano pa bang kanilang may pamukha? Anong mukha pa kaya meron sila na maglilitis kay Sara kung sila ay magnanakaw mismo na inaakusan? So, ang problema naman ito, para mapatuloy nila yung impeachment, ay ipapatigil nilang investigasyon ng flood control. Ang iniisip nila, masisira yung mga prosecutor kung lalabas na may katotohanan ng mga ebidensya na sila ay nagnakaw o nakatanggap ng maleta. Ganun po ang sitwasyon. So, sa usapin pa lang doon sa pagpapabukas o hindi ng BIR, masyadong marami ng debate mangyari dyan.
kakainin yan mahigit 2 linggo. So, isa pang usapin dyan na kontra ng mga abogado ni Sara, yung records ng AMLAC. Maraming awayan dyan mangyayari. Sigurado ko hahabulin ng mga abogado ni Sara hanggat sa Supreme Court yan. So kung may Supreme Court na usapin, papunta ay tatagal at tatagal. So maliban dyan, mayroon pang isa na tinatawag na bank accounts ko no, na pinipresenta ni Trillanes. So pinaliwanag ko na, mas matinding usapin yan mamaya, pag-usapan natin mamaya. So in the meantime, ipresenta mo natin si Tolpo. Ito po si Tolpo. Na siya ngayon ang Blue Ribbon Committee Chairman. So talagang halata muna na inagaw lamang nila yung liderato para lamang sa purpose o pakay na makuha, matigil ang investigasyon. Wala nang iba. Iyan lang talaga. Kaya nga gusto na iparesto si Marcoleta. At si Marcoleta naman, nung nagingay na, binawi na nila yung arrest warrant laban kay Marcoleta. So, ganoon sila katindi. So, ito pakinggan natin. Si Tolpo. Ako po nasa majority. Pero I'll be the first one to say, no, stop. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Leave it to the tigas. We had to give in to the request of the speaker. I don't think there's an overall mastermind. Suspendido ang mga pagdinig sa flood control scandal. Ititigil na ng House Infrastructure Committee ang investigasyon nito sa flood control scandal. Itinanggi naman ng Malacanang na hindi na interesado ang pamahalaan ay pagpatuloy ang investigasyon sa public works corruption. Ako po nasa majority. So, nakita na ninyo. You see it very clear. Very clear po ang objective. Ang objective po ay ipatigil ang flood control investigation. Well, it's up to you. Sa mga nakikinig sa akin. Alin ba mas malaga? Yung katiting na inaakusa kay Sara na nakuha o yung flood control na 1 trillion mahigit ano wala? Yan ang usapin ngayon. So, very obvious naman sa akin, ewan ko sa inyo siguro, you share my opinion, na ang impeachment ay ginagamit pantabon sa flood control. Wala din silang pakialam niya sa totoo lang kung manalo man sila o hindi sa impeachment. Ngayon, bago natin pag-usap yung haba ng tatahakin yung issue ng impeachment, gaano naman ba kahaba? Kasi mapipilitan sila dito na mag-imbestiga sa flood control. Dahil sa pressure, so mapipilitan sila. So kung mapipilitan sila, paano nila ngayon pagsigo-sigo na tumatakbo ang flood control investigation sa Senado na kung saan ang mga senador mismo mag-investigate. At sa kabilang banda, mga senador na nag-imbestiga ay siya rin mag-husga. So may issue pa na ano ba talagang dami na senador na bubuto? 16 ba? O 14? O whatever. So Andrea Gueco, Maya Pabingi, sa Singapore ka pala. So Edwin Abon Calvo, yan ka naman gusto mo lang 18 mga marites. Hindi po sila marites. I beg your pardon, Edwin Abon. Wala po kayong binigay na paliwanag para sabihin mo marites po ngayon. At saka so far so good. Talagang may mga detalye po silang binigay. May litrato, may video. At sigo lahat gagaya nung huli. Nung nag-deliver ng 4 na malita kay Chis Escudero, binanggit niya yung tinatawag na binanggit niya yung sinasabi na na bahay ni Chis Escudero. Chinik ko po sa Google Earth at nakita ko, konfirmado na iyon nga, nakikita natin na eksakto nga yung bahay. So with that, so malalaman na natin ngayon na talagang itong sistema ng ating bayan ngayon na nagpapakuan tayo sa ating mga maraming mga tinatawag na salaula na naghaharang ng lahat para lamang madiskubre ang tinatawag na mga pagnanakaw. Ang pinakamatindi po sa ngayon, I have no doubt. Sa akin po, mas matindi na dapat tapusin ang investigasyon sa flood control at wala ng iba. Yan po ang aking importante sa akin. At na-check ko, natandaan ninyo, yung mga 18 Marines, may bagong Marine na lumabas. At nagbigay, sinasabi niya na siya naghatid ng
maleta kay Chis Escudero. Nagbigay pa siya ng address. Nagbigay sila ng litrato, bahay ko noon ni Chis Escudero. So ang ginawa ko, chinik ko po yun sa Google Earth kung talagang may bahay na ganun. At lo and behold, Viviola, talagang merong bahay. Ito po yung bahay ni Chis Escudero na nakita natin. Yan. So nakita nyo na? Yan yung bahay ni Chis Escudero. Diyan nililiver, according to the Marine, ang 4 na maleta para kay Chis Escudero. So with that, ang dami pang mga anti-Duterte, mga DDH, Duterte haters, ang nagsasabi na mali daw ako sa paglagay niyan. Well, bahala na sila kung sabi ko mali man o hindi. What is important is, I have shown one of the evidences that shows the veracity and the integrity of the Marines as the witnesses in this case. So kung ngayon, with that, talagang mataas ang kalibre, kahit sabihin pa ng mga anti-DDS na marites ang mga 18 Marines, mataas ang kalibre ng kanilang integridad. So with that, dapat matuloy ang mas mauna, kahit isang tabi na yung tinatawag na impeachment na yan, trillion po ang nawala dito. Walang binigay siya, no? So, ngayon, with that, paano gagawin natin? So, ito papakita ko sa inyo yung sinasabi nila na patuloy ko na impeachment. Pag-usapan natin ngayon yung number of witnesses na ipipresenta nila. Ayon po sa records, ay magpipresenta ang grupo ni Luistro ng ng 51 na witnesses. Kasama na dyan ang kanilang testigo na sinasabi nila surprise witness. So paano magiging surprise witness kung kasama naman, nilista naman ni Sara Duterte na testigo niya rin? So 51 witnesses. Tapos ang nilista naman ni Sara ay 97 witnesses. Huwag mo natin pag-usapan yung dokumento na isusumiti nila. Mahigit 4,000 po ang dokumento na isusumiti ng grupo nila ni Luistro laban kay Sara. At halos lahat yan na dokumento nila ay dokumento rin, ebidensya rin ni Sara Duterte. Pero this time, gagamitin laban sa kanila. So dito na ngayon nagkasimula ang pinaka-problema sa dokumento. Yung dokumento lamang po, kahit magkaparehang dokumento, ay magdudulot po ng napakahabang delay. Bakit po? Kasi ganito, natagpuan na yung lahat ng mga dokumentong pinamamarkahan ng grupo ni Luistro ay puro mga Xerox. Xerox na kiniklaim nila na faithful reproduction din ng original. Pero ngayon, meron din ang grupo ni Sara ng ganong dokumento. Kung anong dokumento nila, meron din ang si Sara. Ang mga abogado ni Sara, ang hawak naman nilang dokumento ay certified true copy. Pero ang kalaban, sila ni Luistro, ay photocopy lamang. Ganun pa man, gusto nila ni Luistro, pamarkahan ang kanilang dokumento. Kapariha yan sa dokumento na hawak ng mga abogado ni Sara. Ngayon, chinek ng mga abogado ni Sara ang dokumento magkapariho sa kanilang dokumento na gusto pamarkahan ng grupo ni Luistro ay maraming page ang nawawala. Anong ibig sabihin? Nandaya sila sa ebidensya. May mga ebidensya, may mga pahina sa dokumento na hindi na, nawala na. Ngayon, kung pumayag ang mga abogado ni Sara na tanggapin na lamang ang kanilang dokumento, ay malalagay sa balag ng alanganin ang mga abogado ni Sara sapagkat ang kanilang hawak na dokumento na dapat pariha ay maraming mga kumpleto sa pahina ang hawak ng abogado ni Sara at ang kanilang hawak na photocopy ng ani ay marami pang nawawala ang pahina. So anong kaya ang ibig sabihin yan?
nandadaya sa ebidensya sa simula pa lamang ang prosecution. So, with that, papayagan ba ng abogado ni Sara? Hindi. Kaya ang nangyari po, tumagal lalo, amarkahan pa lang ng ebidensya sapagkat ang ginawa naman ng prosecution para maprotektahan nila yung interest ni Sara. Pinamarkahan nila yung kanilang hawak na certified true copy at pinamarkahan din nila na ebidensya nila yung dokumento na sinusumiti ng grupo ni Luistro. Ipakita nila sa korte na kulang-kulang. Ganon ang pakay nila. Bakit minarkahan nila? So kaya ibis nagdoble tuloy ang dami ng mamarkahan. Dahil sa ginawa nila. Dahil sa gusto nila mandaya sa ebidensya. Sa ebidensya pa lang, sa dokumento pa lang, mandaya na kayo. Anong klase ito? May authority, good morning. So, nakita na ninyo yung pandaraya na lumalabas. So, si Joe, for me, sir, the 18 Marines are telling the truth. Kung mangyari sa flood control, siguro nag-civil disobedience na lang, wala nang mangyari dito sa, ganun nga ang problema dito sa bakwan ito. Alam mo, Edwin Abon, ang iyong sinasabi na Marites lang ito, Marines, ikaw magpaliwanag bakit Marites. Ako sabihin mo bakit totoo. Unang-una po, ganito lang kasimple. Ayaw ko magalit sa iyo. Pero lumalabas po, nabubuka o di kaya troll ka lang. Ang nangyari po sa mga Marines, pag tinanong, diri-diretso ang sagot. Yan po para tandaan na totoo ang sinasabi. Pangalawa, marami silang hawak na mga litrato at video. Yan po ang nagbibigay ng buhay sa kanilang integridad. Edwin Abon. Sa iyo naman side, wala ka nang ginagawa, kundi sabihin mo lang Marites yan. Denial lang. Pag ganun lang po, wala mangyari. Kita mo kay Erwin Tulfo na lang. Sabihin natin, example kay Erwin Tulfo. Alam ng Marine nag-deliver na 8 malita ang dineliver niya kay Erwin Tulfo. Alam niya ang address ni Erwin Tulfo diyan sa Green Hills. Bakit nila alam kung hindi sila sasabi na totoo? Ganun lang po. So, Alberto Evangelista, magandang gabi po. Sabi niya, sangkot. Sabi niya, pero pilit pinagtatakpan ng mga santos sa flood control anomaly. Talagang pilit na pinagtatakpan yan. So, sa Akal Jabal, hi Idol, Dr. Toto Kasing, watching from United Arab Emirates with love. Salamat po sa AK. So, Nenita Cristobal, totoo yan para matakpan ang pagnanakaw ng mga buaya. Si Andrea Guico, Maya Pabingi, Edwin Abon uli, tinatawag mo ko kalbo, please lang, huwag kang magtawag ng diretsahan sa Marines na Marites. Wala ka namang ebidensya na Marites sila. Diba? Sabi naman ni Joe dito sa Canada, mga politiko nagkaroon ng anomalya, sila ay nagre-resign. Ang iba ay nag-suicide pa because of disgrace to their families. Pero dito sa atin, kapal ng mukha natin. Okay. Salonga, Sakal, bulok ang system dahil bawat meron man-made calamity, act of God, the public money is flooding, disgusting ang kalakaran. Naging hanap buhay ng mga politician ang businessmen na contractors. So ngayon, si Paulo Campo, good evening po, Sir Toto Paul from United Kingdom. Tapos Crazy, hello Dr. Toto. Si Joe, good evening sir, paano na lang? Flood control anomaly, libre pa sila, watching from Ottawa, Canada. So, Mr. Romualdez, may mauna na nga sila Jinggoy. Okay? So, patuloy tayo. So, nakikita niyo po rito. Yung premise ko, yung hahaba, sinasadya mismo nila ni Luistro na hahaba ang impeachment. Bakit? Tatabunan nila yung flood control. Kaya ngayon, ang pinakahuling ginagawa ng grupo ni Luistro ay nag-request na naman sila sa Senado na bigyan pa sila ng sapat na panahon para magmarka ng mga ebidensya nila. Ano pa? Gaya ng sinabi ko kanina, sila mismo ang dahilan bakit tumatagal. Example, ibalik ko yung example kanina, ilang dokumento ba ang pariha sila? Marami po. Maraming dokumento na magkapareha sila. So ngayon, ang gusto ng kunwari
ng grupo ni Luistro, kung namarkahan na nila na Exhibit A, gusto nila tanggapin na rin ng grupo ni Sara, abogado ni Sara, na Exhibit 1 namin yan. Wala na maraming tanungan at wala na maraming pagtitingin, pagche-check kung tama ba, kung maayos ba ang dokumento na Annex A. Kaya nga, nagreklamo sila ni Atty. Pua nang i-examine namin ang Annex A, halimbawa nila, ay maraming pahina po ang nawawala. Patatanggapin na lang ba namin yun? Hindi. May sarili din kami katulad na dokumento, pero markahan namin Annex 1 yun. At yung kanilang dokumento, pamarkahan din namin ng Annex 1-A para ipakita sa korte na ang kanilang mga dokumento, mga ebidensya nila ay may magic. Kaya nangyari, 4,000 documents pinamarkahan, ilang minuto kaya sa isang dokumento ang makakain para mapirmahan. Kasi ang ending niyan, pag pumirma ng abogado ni Sara, pumirma sila, ay tapos na. Ayos na yun. Pero problema, ayaw pumirma ng mga abogado ni Sara. Dahil nga, hindi magkapareho. So with that, ilang minuto kayo kinakain sa debate? Yung pagtingin pa lang, halimbawa, 10 pages na document. O halimbawa, 100 pages. Ilang minuto nakakain ng bawat isang dokumento. Kaya hanggang ngayon, nagsabi sila, hindi pa nila natatapos. 4 na artikulo ang kinakasunod laban kay Sara. Sa isang artikulo pa lang nila doon sa confidential funds, natatagalan na sila. Kasi bakit? Meron silang pinresenta na mahigit almost 4,000 documents din, hiwala yun, na mga resibo kuno na fake ang pangalan. Gagaya na may registratos. Ang dami nyo pamamarkahan. Pamarkahan din ng mga abogado ni Sara. Bakit? Kung may registratos, bakit gawin ni Sara na ebidensya? Ebidensya yun para ipakita ni Sara na nagsumiti siya ng resibo. At kung nagsumiti siya ng resibo, ay maipakita niya na wala siyang intention na magnakaw. Yan ang gusto niya mangyari. Ngayon, kung ang interpretasyon naman nila niyan ay dapat na hindi totoong pangalan ay pagnanakaw, hindi po. Kasi ang pinag-uusapan natin ay confidential fund. So that explains now the reason kung bakit lahat ng dokumento na sinusumiti ng grupo nila ng Luistro ay kinuha rin na dokumento na ebidensya nila ni Sara Duterte. Pero ang pakay naman nila Sara Duterte ay iba, magkasalungat. Kagaya ng affidavit ni Madriaga na supplemental. Binanggit niya daw, marami siyang dinagdag. At yung affidavit niya na una, na kulang-kulang. So, yung sinulat na yun, ginamit din ni Sara na ebidensya yun para ipakita din na kulang-kulang, na walang kwenta. Para ipakita yung pangalawang affidavit na maraming nagkakontra-kontra sa katotohanan. Kagaya nung cheque kuno na pinabigay sa kanya ni Duterte, ni President Duterte, na 82,400,000 at saka 4,600,000 na galing sa DSUD. 2023 binigay. So ginamit din ni Sara yon para patunayan na hindi nanggaling kay Sara at hindi nanggaling kay Duterte yun. Kasi unang-una, hindi na presidente si Digong noong 2023. Ang dami, kinikwento ko na sa inyong iilan. Pero napakarami po. Ibig sabihin, dito mo na nakita na imbento ang lahat ng ebidensya nitong mga prosecution. So, ito ngayon, ang tingnan na natin, ano pa bang ibang ebidensya na sinasabi nila? Yung tinatawag na BIR record na pag-awayan, yan pa lang ay aabutin na sila 2 linggo dyan na bago ma-resolve. Kung mag-decision ang impeachment court na buksan, mag-motion pre-consideration pa dyan si Sara, o kung mag-decision ang impeachment court na huwag na buksan, mag-motion pre-consideration din ang grupo ni Luistro. At kung hindi nila gusto, hindi nila gusto ang decision sa motion for reconsideration, aakit yan sa Supreme Court. Yan, sa issue na lang yan. So napakalaking issue po yan, yung BIR records ng personal records ni Manasseh Carpio at saka ni Sara Duterte
sa pagbabayad ng buwis. May batas kasi na nagsasabi, mabubuksan lamang ang mga records ng personal ng mga nagbabayad sa buwis kung ito ay para sa Kongreso, bubuksan ng members ng Congress, at ang pakay ay para sa pagsagawa ng batas, hindi para sa impeachment. Pangatlo, at dapat executive session lang. Hindi pwede na live stream ang pagbubukas at pagtitingin ng mga dokumento niyan. Iyan mismo ang pagbabawal na nakasulat sa batas. Kaya nga hindi nila binuksan, nagbuto-boto sila sa takot nila na lumabag sa batas. Ngayon, yan parang napakalaking issue na yan. Halimbawa, sabi ko kung ano man decision ng impeachment court, ano yan? So, akyat na sa Supreme Court. Next is yung AMLAC records. Sa AMLAC records, na pinresenta nila, pinatawag na si Attorney Binaventura, kung hindi ko magkamali, pangalan niya Ronel Binaventura, na binigay niya yung records ng AMLAC. Ang records po ng AMLAC, ang makikita mo riyan ay mga bank accounts ng kahit sino, pag malalaki na 500,000 mataas ang deposito o ang withdraw, ay i-record yan, i-report sa AMLAC. So, yan po ang hawak ng AMLAC. At ang kabuuan ng record mula ng 2005 hanggang 2025 ay umabot sa 6.7 billion. Ayon sabi ng AMLAC. Ngayon, malaking awayan sa AMLAC. Bakit? Number one, walang exemption sa AMLAC. Bawal buksan at binuksan nila. Yan po ang walang exemption. Ayon po yun mismo sa batas. So, kung batas mismo nagbabawal, hindi pwede buksan yan ng committee lang. Dapat idaan sa korte yan. Titingnan ng korte kung talagang dapat mabuksan o hindi. With that, ano ang korte dito pwede mag-decision? Yung impeachment court. Yun lamang pwede mag-decision. Pero, delikado rin ang impeachment court mag-decision. Bakit? Sa batas na ginawa para sa AMLAC, hindi pwede buksan kahit impeachment court. Maliban na lamang kung may kaso na hiwalay na bribery, kung ano na pa mga heinous crime. Ang tanong, may criminal case ba na sinampa laban kay Sara? Wala. Kasi unang-una, hindi nyo pwede sampahan. Kasi wala naman kayong ebidensya. Sana sinampahan ninyo si Sara ng bribery, drugs para ma-justify yung pagbukas ng AMLAC. Pangalawang issue sa AMLAC ay lumalabas po, nag-report na rin ang BPI kay Manasseh Carpio na may pinasok si Manasseh Carpio ng mga mahigit 10 na cheque. Naniningil siya yung bayad sa kanya ng check ng kanyang client, kanilang client ni Sara. So yung bayad, umabot sa 2 million mahigit lamang. Nagkamali ang BPI, pinasok na gagawin 2 billion plus. So ibig sabihin kung 2 billion plus, idagdag mo yung sa 6.7, naka-record yung kasama ng 6.7 billion na transaction. E ngayon, binawi mo yung 2 billion plus, ngayon, naka-record ulit yun. So, ibig sabihin, bawasan mo ng 4 billion, ang 6.7 dapat 2 billion plus lang yun. Yan, malaking awayan na dyan. Ano pa bang ibang malaking awayan? Sa bank accounts na pinagmamayabang ni Trillanes, malaking away po yan at magdudulot yan ng delay hanggang sa Supreme Court yan. Kasi magdedebate sila kung tatanggapin ba ng Senado bilang impeachment court yung mga binabanggit ni Trillanes na mga dokumento, hindi po yan matatanggap. Bakit po? Kasi bawal po sa batas natin ang manguha ka ng bank accounts ng ibang tao kung walang pagpayag yung ibang tao. So pinaparabas dito ni Trillanes na nakuha niya ang bank records ng mga Duterte kasama kay Digong at kay Sara, kay Basti at kay Pulong. So sinasabi niya nakuha daw niya ito mula kay isang taong nangalan na Jan de Mesa. Saan si Jan de Mesa? Hindi natin alam. So ngayon, si Jan de Mesa din, kung kinuha niya yon, sigurado akong wala siyang may ipakita na ebidensya na pumayag si Digong na bigyan siya ng kopya ng ganon. So kung wala, anong ibang paraan? Wala. So in other words, ladies and gentlemen, kung walang may ipakitang katibayan na legal ang pagkuha ng bank accounts, hindi magagamit na ebidensya yung mga binabanggit ni Trillanes. Ganun ho kasimple. So malaking away yan. Kaya gusto naman ng kalaban ni Sara,
ipasok, pero bawal sa batas. Yan ang pinaka-problema nyo. So ngayon, kung bawal sa batas, hindi na pwede ngayon magagamit, mapipirsa ang bangko na magsumiti ng records ni Sara. Bakit? Kasi nga illegal ang pinagsimulan. Kung legal lang sana, saka pa lang pwede ipapalabas ng BPI o ng iba pang bangko ang bank accounts ni Sara at saka ni Digong kung sakasakali. So nakita nyo na, malaking awayan. So napakatindi ng pagkahaba ng panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang testigo. Ang testigo ni Sara ay 97 na testigo. Ang testigo ng grupo ng prosecution kay Luistro ay nilista nila umabot sa 51 witness at kailangan nila ang 62 trial dates. Yun ang sinasabi nila. So ngayon, ladies and gentlemen, pag 62 trial dates, ano bang ibig sabihin? Ang 62 yung araw na pagpresenta ng ebidensya. At sa pamamagitan lamang ng testigo. So ngayon, base sa karanasan, anong nangyari kay Corona Impeachment Court? Base nangyari kay ERAP Impeachment Court na kung saan nagpresenta ng testigo. Isang testigo, siyempre kada hapon lamang alas 2 nagsimula ang hearing. Tatapos yan alas 4, alas 5. So, matindi tanungan yan. Isang araw ay isang testigo lamang ang naipresenta. Ang ibig sabihin, 51 days din, 62 days din ang kailangan ng prosecution para maipresenta ang mga kanilang testigo. Ngayon, ang gagawin sa schedule na 3 beses lamang magpresenta ng testigo sa isang linggo. Kasi yung ibang araw sa isang linggo ay gagamitin ng mga senador sa pagsagawa ng batas. So kung 3 testigo lang kada araw, at sinasabi nila may 62 trial dates sila, 62 divided by 3, that is, sabihin natin 63, that is 21. So 21 weeks, kung 21 weeks, divided by 4 sa isang buwan, 4 na linggo. So divided by 4, sabihin natin 5 months. 5 months matatapos ang pagpresenta ng testigo ng prosecution. 5 months. So magsimula sila. Kasi ang mangyari niyan, July 6, magsimula sila ay reading of the charges. Number 2, mag-hearing ulit, magde-deliver ng opening address ang bawat sides. So ang prosecution mag-deliver ng opening speech. Magbibigay din ng opening speech ang kabila. So ngayon, sa unang linggo, sa July na yan, ay wala pang trial na mangyayari. Sa kasunod na linggo, ibig sabihin, 3 weeks lang ang mangyayari na magagamit sa trial pag July 2026 ang pag-usapan. So kung 3 weeks, 4 months ang kailangan natin. So, magsimula sa July, August, September, October. So October pa lang matatapos, mag-July, October, November, magsisimula ang kabila. So October, pagtapos ng grupo de Luistro sa pagpresenta ng testigo, ay mangyari niyan, magsasabit pa sila ng offer of exhibits. Pagpapalitan pa ng sagot at magdidesisyon ang ang impeachment court kung tatanggapin o hindi ang mga ebidensya na sinusumiti nila. Okay? So, next, November, December na magsimula, break pa yan. So, January 2027 na magsimula ang depensa magpresenta ng ebidensya. 97 witnesses meron ang depensa. So, sa 97, sinabi ko kanina, sa isang araw, isang testigo lang may ipipresenta. So, kung isang testigo, sa 3 testigo sa isang linggo. So, i-divided by 3 natin ang 97 witness. That will give us an answer of, sabihin natin, i-round up na lang natin, 32 weeks. Kung 32 weeks, divided by 4, that is, sabihin natin, 8 months. So, 8 months, January, sa 2027, January, February, March, April, May, June, July, August. August ng 2027, matatapos ang presentasyon ng testigo ng depensa. So, kung August,
At tapos, meron pang offer of exhibits, isang buwan. So, August, September. October, mag-file na ng candidacy sa pagka-presidente. Magpa-file na si Sara. Hindi pa tapos. Ang mangyari, magkaroon pa ng rebuttal. Magpipresenta ulit pang kontrang ebidensya ang grupo nila ng ministro. Tatagal na, tatawid na sa 2028 na. Abutin, posible mag-eleksyon na lang, hindi pa tapos ang trial. Nakikita ko na yan. So, dagdag pa, may issue pa na iba. Ang isang ibang issue na papatagal dyan, ilang senador ba dapat na boto ang kailangan para i-convict? 16 ba? 14? 15? Yan. Padagdag, 2 buwan ang kakainin ng issue na yan. So, wala na. Tapos ng eleksyon ng May 2028. Wala na. Hindi na matatapos. So, ngayon, pagka-election sa May 2028, hindi na Vice President si Sara. Hindi mo na pwede ma-impeach kasi hindi na siya pwede Vice President. Ganun po ang aking presentasyon sa ngayon. So, magandang umaga po sa lahat. Ay, salamat. At naintindihan ninyo. Sabi ni Oscar Paclibari, pag alam natin ano araw at oras ng deliver kay Escudero, makilala ito sa Google Map. Balikan lang yan. Extra date at time. So, makikita natin, malalaman sana natin yan kung ituloy nilang investigasyon sa flood control para makita talaga natin, mausisa natin isa-isa yung mga Marines. Marami pa pong Marines ang lalabas. At babalik si Gutesa, magtitistigo. At antayin natin, baka naman ay titistigo sa baka naman titistigo si Saldico. Mag-ano na lang siya, kahit nahulihin siya, titistigo siya. Titistigo ngayon yung tauhan niya si John Paul Estrada tsaka si Mark Tiksay. Yung dalawang yun may personal na alam sa pagdi-deliver. Yari sila ni Erwin Tulfo doon, si Soto. So, Robert Manfort, magkano ang bang binibayin sa iyo, gago? Wala po ang binayad sa akin kahit piso. Huwag mo akong tawagin gago. Kasi wala kang ebidensya na gago po ako. Robert Manfort, be kind. Magiging kind ka naman. Okay? So, Joe, sir, anong gagawin natin mga Pilipino sa mga ginagawa ginagawa nilang pangungurakot nila? Wala tayong magagawa kasi control nila, hawak nila ang bit eh. Do we just groan over it? Pera ng mga tao na yan, from all walks of life, dapat may mananagot. Now, we are hopeless. Hindi, may huli pa naman tayo, people power. Tapos, hello, Tito Tirador, watching from Europe. Paktay na flood control. Chairman mismo, Manitagang ang nagsasabi. Okay. Amil Mutalib, alaikum assalam. Aki. Dok Idir Toto, Tolsky, politicians claims they're educated and sane, but what they are doing is the opposite. Tama ka, may opposite ang ginagawa nila. So, sa Akal Jabal, hi Idol, Dr. Toto, watching from UA with love. Okay, assalamualaikum. Akal Jabal. Mimi Authority, morning sir. Tapos Joe, for me sir, the 18 ex-Marines are telling the truth. Kung working mangyari sa flood control, sigurado mag-civil disobedience. Yan ang mga ibang mga options natin. Tapos Edwin Abon, paano mo alam? Nakikita naman natin po Edwin Abon sa kung anong presentasyon sa hearing. Nakita na po natin. So ano pang problema natin? Nakita natin ang affidavit, nabasa ko, at yung mga ebidensya nila. So Albert Evangelista, sangkot. So, pero pilit pinapagtatakpan ng mga santos sa flood control anomaly. Ayun. So sa Akal Jabal. Oh, hi Idol Toto from UAE. Okay. Ninita Cristobal, totoo yan, parang pagtakpan, pagnanakaw ng mga buaya. Tapos Andrea Guico, watching from Singapore. Edwin Abon, kalbo ka naman. Ay, wag naman magtawag ng kalbo. Wala naman kwentang hindi man kasama sa usapin yan. Dito sa Canada, sir, ang mga politiko, yun, nabasa ko na po kanina yan. So, sa akin lang, magdasal na lang tayo na matuloy ang investigasyon. So, Eduardo Besas, Atty. Toto, wag mo nang patulan ng mga bayaran ni Marcos. Maraming naniniwala sa iyo. Sa huli, tama pa rin ang lalabas.
makukulong mga kawatan na yan. Maraming salamat po, Eduardo Besas. Bing Liwag, Oscar Paclibare, pag alam naman natin ano araw at oras, okay, malalaman po natin yan. Duterte, okay, hanggang dyan lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.